Alam niyo mga Lodi, yung paggamit ng ganitong klaseng circuit breaker, fully automized yung pag-engage ng mga appliances ninyo pagdating ng brownout. So yan mga Lodi, dumating na in-order natin sa Shopee na voltage current protector. Iyon o. Alam niyo mga Lodi, napaka-importante nito. Lalo ngayon manipis ang kuryente, mababa ang kuryente, biglang fluctuation ng kuryente, biglang brownout at magkakaroon ulit. So minsan, yan ang dahilan kung bakit nasisiraan tayo ng mga appliances like aircon, ref, water pumps, yung biglang surge. Or kaya mababa, o kaya over voltage. So napaka-importante nito guys kasi nga siya yung sasalo lahat. Voltage current protector, protect every valveable. So lahat ng mga appliances natin kailangan niya ng protection. Yung biglang brownout, biglang taas ng kuryente, fluctuation, low voltage, high voltage. Ayan, so napaka-important. Yung delay importante nun. So ang pinili ko guys ay 1 to 63 ampere. Meron silang 40 ampere, 80 ampere at meron pa yatang 100 ampere. Ito. So yun siya guys. Diba? Tapos meron siyang kasamang manual. Okay. So para sa mga interested na bumili ng ganito guys, ilalagay ko po sa description box or dyan mismo sa screen, pindutin nyo na lang po. So ito guys ay 2P, 32 ampere, 63 ampere, 80 ampere to 100 ampere, available in 110 and 220 volt. Over and under current protection. Ayan. Ganda siya guys. So para sa mga interested, nandyan po, puntahan nyo na lang, may re-redirect kayo sa Shopee para makabili kayo ng pang-protect sa mga appliances ninyo. So dito guys ay lagay natin sa DIN rail, then i-press natin yan para mag-lock. Diba? Saktong-sakto sa mga current na style ng ating mga circuit breaker ngayon. Diba? So ganito siya gamitin guys. So ito meron ng supply on natin. 63 ampere yung maximum niya. Tapos naka-delay siya ng 5 seconds. Boom! Meron na siyang output na 233 volts AC. Tapos dito sa baba meron siyang tatlong button. Okay, down, up, and set. Yung okay pwede rin siyang maging power button. Wala na siyang output dito. Meron pa rin siyang display para makita natin na meron siyang input na kuryente, may supply, di ba? So kung gusto nating i-on, 'yon. Kung gusto nating i-bypass yung kanyang delay, apurahan, lalo kung naka-delay tayo ng pang 10 minutes at apurado tayo, pwede natin siyang automatic na kagad mag-on yung kanyang output. Right? So pwede natin baguhin yung kanyang delay na 5 seconds. 2, 1, engage. Diba? So pwede natin baguhin PO1. Pindutin natin set PO1, isa pa, punta dun sa timer. Pwede natin itaas hanggang 600. 10 minutes yun, tagal. So pwede rin nating babaan. Okay, hanggang 1 seconds nga. Okay, para mag-enter. Kunyari brownout. Boom, 1 second. So pwede rin nating i-off yung kanyang timer. Pero pag nagkaroon ng kuryente, nag-brownout, hihintayin niyang i-reset natin. Parang naging manual siya. So subukan natin. Alright, isa pa. Tapos i-down natin. Off, enter. So pag nag-brownout yan at nagkaroon ulit ng kuryente, hindi siya magkakaroon ng output. So hihintayin niya na i-reset natin. Yun, manual na siya ngayon. Okay, pero yung ibang mga protection niya active pa rin hanggang hindi natin binabago. So pwede nating i-off din yung mga yon. Okay, kumbaga gusto natin talagang magkaroon ng kuryente, may ilaw man lang kahit bagsak. Kung meron tayong mga ilaw na mga LED, so pwede lang siyang i-activate. Pero tanggalin natin yung mga masisela na mga appliances natin. Kung i-set natin, pindutin natin yung set, tanggalin na nga natin yung kanyang cover sa display. Yun, nasisira dito eh. Yan, PO1 yung kanyang mode, tapos ipunta natin dun sa mismong iseset natin. So dito, lagyan natin ng 5 seconds. Okay na ako sa 5 seconds kasi naka-preset na siya. Okay? Then
Kung gusto nyo ilipat naman, kasi dito marami kang pwedeng iset dito, like yung susunod dyan P01, tapos P10 para naman sa kanyang over voltage function. So pwede natin i-off. Yung sinabi ko kanina, pag gusto natin na i-bypass, pwede lang. Yung mga protection niya, pwede lang. Then P11 naman ay para sa kanya over voltage action value. So yung mga range niya 265 over voltage. Kung baga tumaas na hanggang ganon, magka-cut off siya. Then pwede rin natin ilagay yung kanyang timer bago babalik kung naabot yung threshold na mag-engage siya ulit. Okay? Marami dito. P14 over voltage recovery. Yan, 15 seconds na nakaset sa kanya. Then sa P20 naman ay under voltage. P21 ay para sa under voltage protection value. Ayan, under voltage action delay. Ayan, 0.5 kalahating segundo. Galing, diba? Tapos P23 recovery, then 34 ay para under voltage recovery. Okay, doon naman sa P30 ay para sa kanyang function. P31 para sa kanyang overcurrent tripping. Then dito naman, eto yung tripping. Ayan, nakaset sa akin. Binago ko na to. Ang overcurrent tripping naman niya ay 40 ampere. So pwede siyang iset ng hanggang 63. Ayan, hanggang 63. Bumalik na siya ulit doon. Tingnan natin kung pwede natin i-off din yan. Pwede ba? Hindi. Hanggang 63 ampere yung kanyang pinakamataas. Sa P32 naman ay para sa kanyang overcurrent tripping action. Yung delay niya, kumbaga 40 ampere na naabot niya, meron pa siya siguro mga 0.1 seconds para tumagal. Kumbaga ilagay natin, set natin ng 1 seconds na ganun na kabigat yung dinadala niya bago mag-trip. Kumbaga 40 ampere na ganun kataas bago siya mag-trip. Depende kung gaano niya katagal itaas yan ng 2 seconds. So parang yung surge niya, diba? 40 ampere pero meron siyang parang surge. Kumbaga tatagal siya, tapos pag tumagal siya na ganun katagal na nakababad, saka lang siya mag-trip kung ilang seconds na nakababad. So nakalagay dyan ay 0.1. Ibig sabihin mabilis siya mag-response. Okay, so ganyan lang. Then sa P33, ayan, P33, 32 ba yun? Yes, 33 ay para sa kanyang overcurrent recovery delay. Then P34 ay para sa kanyang the number of closing. Okay, non-important na yan. Okay, so importante lang doon na sinet ko dito ay sa kanyang sa kanyang delay, sa kanyang tawag dito, sa kanyang current. Yun lang naman ang sinet ko dito. Yung iba na naka-preset na dito, hindi ko na binago. So ayan mga lodi, subukan natin yung kanyang delay. Power on natin. 5 seconds. Boom. Ayos. So dito pala, aside from seconds or delay yung kanyang display, yung current na rin. So pag on natin, nagta-time siya. After mag-time, nag-on na, ampere naman na yung kanyang display. Dito naman, kapag in-on natin at wala pang output dito, yung kanyang maximum current. Then kapag nakapag-on na siya, yung output dito, yun na yung kanyang display. So real time siya, guys. Alright, so ang nakaset dito ngayon ay 3 ampere kasi susubukan natin sa electric kettle. Yan. Yung kanyang surge ay 1 seconds. 0.1 seconds. Then sa kanyang naman, sa kanyang recovery ay 5 seconds. Yung pag-on niya ulit after mag trip. So subukan natin. 3 ampere lang siya. Ayun, nag-cut off. So nag-recover siya ngayon. Boom. 3 ampere lang. So ang kaya kasi nito ay hanggang 3.5 ampere. So naka-set siya sa 3.0. Yan, 5 seconds yung kanyang delay bago mag-reboot ulit. Yan, 0.1 seconds naman sa kanyang surge. Subukan natin itaas yung kanyang parang surge. Ayan,
na-detect niya na talagang mabigat yung load, hindi na niya i-on ulit. So i-set natin sa 30, ayan, sa 32, set natin ng, medyo technical talaga to, try natin 0.3, on natin, then subukan natin ulit. Mas tatagal yung kanyang parang saves. Boom. Pansin nyo, mas tumagal konti. Ayan. So ngayon, iset naman natin siya ng yung recovery niya. 5 seconds. Recovery ba yan? P32, 31, 5 seconds. Okay. Set natin siya ng 10. Subukan lang natin. Okay. Medyo technical lang to. Let's subukan natin. Timer 5 seconds. Boom. Mas matagal lang konti yung recovery niya, 10 seconds. Mas matagal na siya ngayon. Ang ganda kasi nga pwede mong baguhin yung kanyang current. Tapos lahat naka-monitor sa kanyang over voltage, low voltage, yung kanyang tripping, meron siyang recovery. Hindi mo na kailangan dito kasi pwede mo siyang manual siya kasi dito talagang fully automated. So baguhin natin ulit. Lahat ng mga preset natin, ganun pa rin yung active niya. Ganyan kahit na nagse-set tayo. So taas natin yung kanyang P31 sa kanyang current. Yan, 3 ampere. Itaas natin ng 3.5. Kaya niya na yan. 5. Okay. Konting-konti lang yon. Hindi matagal lang yung 10 seconds. Oh, yan 3.0. Nagbabago-bago kasi yan lalo sa yung temperature ng ating tubig. Lupit, diba? Kukulo na siya. So binabaan ko lang kung sakasakali na mag-set up kayo na ganito. So i-standard nyo na lang. Kumbaga kasama yung aircon, kasama yung water pump, kasama yung mga appliances ninyong iba, ref, freezer, ganun. So yun yung pinaka-maximum. Kumbaga 40 ampere, 45, 50 ampere. So pwedeng siya. Kasi hanggang 60 ampere yung kanyang maximum. Kung gusto nyo naman yung 80 ampere, meron din sila. Kung gusto nyo naman 100 ampere, siguro mas malaki na yan. Supposed to be, ito na lang tapos yung ATS And ang maganda ito mga Lodi, kung sakasakali, anuhin ninyo, tagalin na nga natin yung tubig. Ito pa yung kinakain niya. Ang maganda dito Lodi ay, kumbaga, may mga essential, non-essential, may mga heating appliances kayo. So, separate siya. Kung ano yung ganito nyo na, kumbaga, circuit breaker, pwede nyo siyang baguhin, pwede nyo tanggalin, baguhin siya. So, ito yung ilalagay nyo. Kung may trabaho, ito, kagaya nito, 16 ampere siya. 16 ampere. So, iset nyo 16 ampere. Kung baka yung sasalpakan nyo na iba pa na ganito, kung baka marami, 5 sila, 50 ampere, di set nyo 50 ampere. Yung iba, 40 ampere. So, kanya-kanyang set. Kanya-kanyang time, kanya-kanyang recovery, kanya-kanyang, kumbaga, yung trabaho niya. So, kapag i-on yung main breaker na ganon, o kaya, yes, may main breaker pa rin, or ATS, hindi sila sabay-sabay. Hindi kagaya ng ganito na pag inon mo, matik kagad meron siyang output. So kapag merong surge, merong fluctuation, merong brownout na biglang pagkuryente ulit, so merong sasalo ng timer. Hindi sabay-sabay, kumbaga yung pag-on ng mga appliances ninyo. Hindi ka na, kumbaga may biglang brownout, biglang dating ng kuryente. Hindi ka tatakbo kung saan-saan nakasaksak yung mga appliances mo. Alam nyo mga Lodi, yung paggamit ng ganitong klaseng circuit breaker, fully automized yung pag-engage ng mga appliances ninyo pagdating ng brownout. Diba? Hindi sila sabay-sabay. Hindi kagaya ng dati, diba, pag biglang brownout, biglang magkakaroon. Ang lakas ng kain ng kuryente nun kasi hindi silang mag-boot up kagad. Diba? Matagal yon yung surge niya. So kung meron kayong ganito, hindi mo na kailangan magtakbuhan sa loob kung saan yung aircon nakasaksak, yung ganito, yung ref nakasaksak, kitanggal sandali. So hindi na. So pag lagyan mo, ni-replace mo yung mga circuit breaker mo ng ganito, kanya-kanyang setup sila. Kumbaga,
in seconds na ganito, in minutes na ganito, sunod-sunod sila mag-engage, di ba? Naka-automate. Gaya ng mga ilaw, bilang ka lang na ilang segundo. Kasi hindi kasi maganda na kapag biglang brown out, biglang dating. So lahat ng bahay sa buong community ninyo, sa buong barangay, buong town ninyo, biglang masusuplayan. Bagsak yan yung surge na yan. So makikisabay ka dyan, yung mga appliances mo, hirap siyang mag-boot. Gaya ng mga ref, hindi yan. Mahirapan yan. So dagdag ka lang sa problema pa. So kung may ganito, after nilang nag-boot up, after nilang ganon, nasiraan na silang. So ikaw, naka-time yung mga appliances mo na bago kumpleto ulit yung kuryente kasi babagsak yung kuryente sa time na yan. So saka lang sila mag-engage kapag naka-on na lahat. Gaya din sa bahay mo, sunod-sunod din mag-on yung mga appliances mo para hindi tataas yung bayarin mo, diba? Yung tinatawag nila na biglang ikot, totoo yun kasi nga mataas yung surge, diba? Yung aircon mo lalo pag conventional yan. Inverter naman na lahat yung gamit ko, naka-aircon ako, so kailangan mo pa rin ng ganito, diba? Naka-solar ako, kailangan mo pa rin ng ganito kasi nga para synchronize sakali na kumbaga mag-transfer ka ng kuryente, synchronize silang aandar. Kahit naka-inverter type kayo, kailangan pa rin to protect yung mga appliances ninyo. Okay, so maraming salamat. Napakatagal na explanation ito, napakatagal na demo. So para sa mga interested, nandyan po sa display natin saan ba yan or nasa comment section. Okay, nasa 800 lang ito pesos. Galing, di ba? Na-save na, kumbaga na-save na lahat ng mga appliances mo. O di ba? Hindi na kailangan na manual, automatic na ngayon. So maraming salamat sa inyo panonood sa boring demo ni Wadilasag. See you next time. Ingat, ingat. Bye-bye.